Dineklara na po ng Pangulo bilang Special Non-Working Day sa Maynila ang January 9 para bigyang daan ang pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno. 5 tulog, bago ang inaabangang traslasyon, pinasilip na po ang magiging itsura ng bagong andas na ginawa raw para protektahan ang mahigit 400 taon ng imahen ng puon. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng dagat ng libu-libong deboto, ang imahen ng Itim na Nazareno ang nangingibabaw sa gitna ng traslasyon. Karaniwan ng tagpo ang mga debotong nag-uunahan at nagsisiakyatan sa andas para maipunas ang kanilang mga panyo sa puon. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ilalagay ito sa loob ng laminated tempered glass case para raw mas maprotektahan ang mahigit 400 taon ng imahe ng puon at mapigilan ang mga sumasampa sa andas. Alinsunod din sa tema ngayong taon na ibig naming makita si Jesus, paraan daw ito para mas maipakita ang puon. 20 ihos ang magbabantay sa paligid ng andas. Hindi siya bahagi ng debosyon kung tutuusin. Gaya nga ng kinuwento ko kay Mayora, dati po, ang kwento rin ng mga ihos, ang pumapanik ay hinihila pababa ng mga deboto dahil ayaw nilang nagpamapanik ang mga, dahil nga ho, baka masira. Tuwing matapos ho ng pista sa mga nakaraan, hindi ho maganda ang amoy ng ating imahin. Basa ng tubig, basa ng pawis, at minsan ho may mga dumi pa ng napagkainan sa palibot. Pwede pa rin daw maghagis ng panyo pero sa salamin o sa paan ng bahagi ng krus na nakalabas sa salamin ito maipupunas. Ang kapistahan po ng Nazareno ay dapat magsilbing pagdiriwang, hindi pagpapakasakit o pagpipighati. Dalangin po namin at pagsusumikapan na wala sana tayong bibilangin sa pagkakataong ito na pumanaw, nasaktan, hinimatay o anumang iberya dahil sa pagdiriwang. Bagamat hindi bulletproof, paniniguro ng komite matibay ang salamin na gagamitin para sa andas ng puon. Paalala ng pamunuan ng Quiapo Church at lokal na pamahalaan ng Maynila, gawing banal, ligtas at maayos ang buong pagdiriwang ng Pista ng Itim na Puong Nazareno. Nag-ikot at nag-inspeksyon kanina ang PNP sa mga rutang daraanan ng prosesyon. So far, wala naman pong namomonitor kaming threat, but we are not keeping our guards down. We will keep on monitoring. Sa mismong araw ng traslasyon, ipatutupad ang no-fly at no-sail zone, pati gun, liquor at fireworks ban. Marami ring bawal na bitbitin tulad ng mga ball cap at payong. Kung may dalang bag, transparent dapat ito. Sa mga daraanan ng traslasyon pati sa Luneta at paligid ng Quiapo Church, bawal magtayo ng tent, magdala ng picnic mats, mag-overnight, pati ang mga ambulant vendor. Nakiusap naman ang Quiapo Church na wag nang magdala ng replika ng puon sa mismong traslasyon. Kanina ang pangalawang araw na pagbabasbas ng replika sa Plaza Miranda mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Nagpaalala rin ang mga otoridad na kung may sakit, wag nang sumali sa traslasyon. Hanggat maaari magsuot din daw ng mask at mag-social distancing sa prosesyon man o sa misa sa Quiapo Church. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po, kahit dito sa lungsod ng Maynila, hindi naman po ganun kataas ang mga nagpo-positibo. Pero para maiwasan po natin ang kahit anong klase ng surge, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan, kung talaga pong gusto natin na magtuloy-tuloy ang ating pong traslasyon 24, ay sana makipag-cooperate po kayo sa amin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.